Kakauwi ko lang mula sa isang maikling business trip, mahigpit ang hawak sa makapal na folder ng mga dokumento tungkol sa kabayaran para sa lupang pamana ng aking ina sa probinsya. 50 milyong piso, LM50. Isang numero na tahimik na nakasulat sa papel, ngunit nagpapabigat sa aking kalooban. Ito ang huling ari-arian na pinag-ipunan ni inay sa buong buhay niya, at ito na rin ang tanging natitirang bagay na nag-uugnay sa akin sa kanya. Hating gabi na, at ang ambon na tipikal sa Metro Manila ay nagpalala sa malamig at mamasa-masang hangin. Mahigit 1 oras na akong nakaupo sa loob ng kotse, nag-iisip, at binalak ng umakyat sa silid para matulog at kalimutan ang pagod ng buong araw. Ngunit bigla, may narinig akong kalampag ng metal mula sa ilalim ng sasakyan. Kumabog ang dibdib ko. Pinigil ko ang aking hininga, dahan-dahang bumaba ng kotse at binuksan ang flashlight ng aking cellphone. Sinuyod ng liwanag ang ilalim ng sasakyan at doon, natanaw ko ang isang taong nakahiga, may hawak na pliers sa isang kamay at liyabe sa kabila. Nabigla ako at napasigaw. "Anong ginagawa mo diyan?" Nagulat ang lalaki sa ilalim, at malakas na nauntog ang kanyang ulo sa chassis ng kotse bago gumapang palabas. Si Marco, ang asawa ko. Ang kanyang mukha ay pinagpapawisan sa kabila ng malamig na panahon, at ang kanyang mga mata ay ligalig na parang magnanakaw na nahuli sa akto. Ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang karaniwang kahinahunan. Pilit siyang ngumiti, pinunasan ang grasa sa kanyang noo at sinabing, napansin ko kasing may kakaibang tunog ang kotse mo nitong mga nakaraang araw. Nag-alala ako baka hindi ligtas sa malayo ang biyahe, kaya tiningnan ko lang. Lalo pat kailangan mong asikasuhin, yang mga papeles ng lupa. Tiningnan ko siya, at isang maliit na pagdududa ang sumibol sa aking isipan. Mula nang ikasal kami, hindi kailanman humawak si Marco ng kahit anong kagamitang pangkumpuni. Kahit pundidong bumbilya, tumatawag pa siya ng elektrisyan. Pero ngayon, nasa ilalim siya ng kotse sa gitna ng gabi. Ngunit dahil sa pagod mula sa biyahe at sa pag-aalala na ipinakita niya, tumango na lang ako. Salamat, pero mas mabuti kung bukas dadalhin na lang sa kasa para sigurado. Wala ka namang alam sa sasakyan. Agad siyang tumango. Oo, sinilip ko lang naman. Mukha namang maayos na. Umakyat ka na, maligo, at magpahinga. Hirap akong umakyat sa aming silid. Ibinagsak ang sarili sa malambot na kama, ngunit hindi ako mapakali. Ang imahe ni Marco na may hawak na pliers ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Bigla kong naalala na naiwan ko sa passenger seat ng kotse ang importanteng folder ng mga dokumento para sa bayad pinsala. Hindi iyon maaaring mawala. Nagsuot ako ng manipis na roba at bumaba sa garahe. Ang bahay ay tahimik. Tanging ang yabag ko lamang ang maririnig sa malamig na sahig. Pagbaba ko, binuksan ko ang pinto ng kotse upang kunin ang folder nang mapansin kong kumukurap pa ang pulang ilaw ng dashcam. Ito ay isang smart camera. Nakapapalagay ko lang, may kakayahang mag-record kahit nakapatay na ang makina kung may makitang paggalaw o impact, isang feature na marahil ay hindi alam ni Marco. Dahil sa kuryosidad, kinuha ko ang memory card, isinaksak sa card reader na konektado sa aking cellphone. Nanginginig ang aking kamay habang pinipindot ang video file na na-record ilang minuto lang ang nakalipas. Sa maliit na screen ng aking telepono, malinaw na lumitaw ang imahe ni Marco. Dahil sa matalas na night vision mode, kitang-kita kong hindi niya tinitingnan ang gulong o ang makina. Nakahiga si Marco sa ilalim ng sasakyan, at sa dilim, ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng karaniwang kabaitan, kundi isang nakakatakot na kalupitan at kasakiman. Gamit ang isang bolt cutter, ngalit ang mga ngipin niyang pinutol ang linya ng brake fluid. Ang kanyang kilos ay tiyak at malupit, na parang nais niyang putulin ang buhay ng kung sino mang magmamaneho ng sasakyan. Tinakpan ko ang aking bibig upang pigilan ang isang sigaw ng pangingilabot. Nanginginig ang buo kong katawan. Mainit na tumulo ang aking mga luha, ngunit ang puso ko'y nanlamig na parang binuhusan ng yelo. Lumalabas na ang kanyang pag-aalala at pagmamalasakit ay isang maskara lamang para sa isang karumal-dumal na balak na makuha ang 60 milyon na aking mamanahin. Kalilibing lang ni inay,
Hindi pa natutuyo ang lupa sa kanyang puntod, ngunit ang asawa kong kasama ko sa hirap at ginhawa ay may balak ng itulak ako sa hukay para solohin ang yaman. Pinatay ko ang telepono, itinago ang memory card sa aking bulsa at sumandal sa pader, huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Sa kadiliman ng garahe, ang pag-ibig at tiwala sa puso ko ay namatay. Tanging ang likas na ugali na mabuhay ang nanatili, mas malakas kaysa dati. Kinaumagahan, sumilip ang mahinang sikat ng araw sa mga kurtina, ngunit hindi nito napawi ang bigat na bumabalot sa aming tahanan. Bumaba ako sa sala na may maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata dahil sa isang gabing walang tulog, pilit na pinanatiling kalmado ang aking mukha kahit na nagngangalit ang aking kalooban. Ang aking mga biyenan, si Mang Nestor at Aling Carmen, ay maagang dumating mula sa probinsya. Ang kanilang malalakas na tawanan ay umalingamngaw sa buong bahay, nilalamon pati ang balita sa telebisyon. Nang makita niya akong pababa, masiglang lumapit si Aling Carmen, hinawakan ang aking kamay at sinabi sa matamis ngunit nakakasuya na tono, "Anak, pumapayat ka na yata, kahit abala sa trabaho, dapat alagaan mo pa rin ang iyong kalusugan." Narinig ko, naayos na raw lahat ang bayad sa lupa, tama ba? Pilit akong ngumiti at tumango bilang pagbati, saka sumulyap kay Marco na nakaupo sa sofa. Hawak niya ang isang diaryo, ngunit palihim na inoobserbahan ang aking mga kilos. Nang makita niyang papasok na ako sa trabaho, mabilis siyang tumayo, magiliw na inabot ang aking bag at maingat na nagbilin, "Ingat ka sa pagpasok ha? Grabe ang traffic ngayon. Inayos ko na yung preno kagabi, kaya ayos na yan. Sige, apakan mo ng malakas ang gas para umarangkada, huwag kang mag-atubili." Ang kanyang mga salita ay parang mga karayom na tumutusok sa aking tainga. Ang kasinungalingan ay kitang-kita sa mukha na minsan kong minahal ng buong puso. Gusto niyang magmadali ako, gusto niyang bilisan ko ang takbo para kapag kailangan kong pumreno, huli na ang lahat. Isang perpektong plano para sa isang malagim na aksidente sa kalsada. Sakto namang nagsalita si Mang Nestor. Ang boses niya'y malakas at puno ng sigla. "Isabela, hihiramin sana namin ng nanay mo, yang sasakyan mo. Magsisimba kami sa Quiapo para magpasalamat, tapos dadaan na rin kami sa pinsan ko diyan lang malapit. Sira kasi ang aircon ng luma kong kotse, sobrang init, hindi ko kaya." Isang matapang na ideya ang pumasok sa aking isip, isang malupit ngunit kinakailangang pagsubok upang ilantad ang tunay na kulay ng mga taong ito. Hinawakan ko ang aking noo, nagkunwaring nahihilo at napaupo sa silya. Mahina ang boses na nagreklamo, "Naku, bakit parang nahihilo ako? Siguro epekto pa to ng pagkakasakit ko pagkatapos ng libing ni inay. Delikado akong magmaneho ng ganito." Tumingin ako sa aking mga biyenan, ngumiti ng may kabaitan, ngunit ang aking mga mata ay matalim. "Sige po, Tay, Nay, gamitin niyo na lang po itong kotse ko," sabi ni Marco. "Kaka-maintain lang nito. Ayos na ayos daw ang preno. Ligtas daw po iyan. Magtataksi na lang ako. Hindi po ako mapapakali kung magko-commute kayo o gagamitin yung sasakyang sira ang aircon." Nang marinig iyon, namutla si Marco. Nabitawan niya ang diaryo at nauutal na tumutol, "Teka, Isabela, hindi pa sanay si tatay sa SUV. Mataas yan. At saka, siksika ng daan papuntang Quiapo. Yung pickup ko na lang ang gamitin nila." Sumimangot si Aling Carmen at agad na tumanggi. "Naku, yang sasakyan mong pang-deliver, amoy sigarilyo. Mahihilo lang ako diyan. Yung kotse ng asawa mo na lang, elegante na, malamig pa. Bakit hindi yun ang gagamitin?" Hindi makagalaw si Marco at ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang tumulo. Tumingin siya sa akin na nagmamakaawa, ngunit nagkunwari akong hindi siya nakikita. Nagdagdag pa ako ng isang pangungusap na tumama sa kayabangan ni Mang Nestor. "Tay, 30 taon na kayong nagmamaneho, kahit anong sasakyan kaya niyong dalhin. At saka, bago itong kotse ko, pag dinala niyo yan sa probinsya, hahanga ang mga kamag-anak natin. Ang magandang sasakyan ay dapat minamaneho ng isang respetadong tao tulad ninyo." Tuwang-tuwa si Mang Nestor, tumawa ng malakas at hinablot ang susi mula sa aking kamay. Tama ang sinabi ng manugang ko.
Ilang taon na akong nagmamaneho, ni gasgas wala. Ako nang bahala, akmang hahablutin ni Marco ang susi, ngunit sinamaan siya ng tingin ni Aling Carmen. Ano bang ginagawa mo? Ipinagdadamot mo yang sasakyan sa amin? Napakabait ng asawa mo pero ikaw, ang kuripot mo, napipi si Marco. Hindi siya makapagsalita dahil siya mismo ang nagsabing maayos ang sasakyan. Kung sasabihin niyang sira ito ngayon, para na rin niyang sinampal ang sarili at inamin ang kanyang balak na pagpatay. Tulala siyang pinanood ang kanyang mga magulang na masayang naglabas ng kanilang mga gamit papunta sa kotse. Ang tunog ng umaandar na makina ay parang martilyo na pumupukpok sa dibdib ng salarin. Pabalik-balik si Marco sa sala, balisa at mabigat ang mga paa. Paminsan-minsan, hihinto siya at tititigan ang teleponong nasa mesa. Kinuha niya ang isang kaha ng sigarilyo. Nanginginig ang mga daliring sinindihan ito. Ang pulang baga ay panandaliang nag-apoy bago namatay. At ang makapal na usok ay lalong nagpasikip sa silid. Nakaupo ako sa tapat na sofa. Hawak ang isang magasin, ngunit hindi inaalis ang tingin kay Marco. Tahimik na binibilang ang mga oras. Naghihintay ng balita mula sa kanilang nakatakdang paglalakbay. Alam kong gustong tawagan ni Marco ang kanyang mga magulang para patigilin sila, ngunit hindi niya magawa. Kung tatawag siya ngayon, para na rin niyang inamin na may problema ang sasakyan matapos niyang sabihing ito'y ganap na ligtas. Ang pag-aalinlangan at takot ay nagpapahirap sa kanya, ginagawa siyang isang kaawa-awang biktima ng sarili niyang patibong. Lumingon si Marco sa akin, paos ang boses. Mahal, tawagan kaya natin sila tatay para alamin kung nasaan na sila? Kinakabahan ako. Delikado rin sa daan ngayon. Dahan-dahan kong inilipat ang pahina ng magasin. Hindi nag-angat ng tingin. At mahinang sumagot, nag-aalala ka naman masyado. Ilang taon nang nagmamaneho si tatay, hindi naman naaaksidente. At saka, kaka-maintain lang ng kotse natin, di ba? Hayaan mo silang mag-enjoy. Ang aking sinabi ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya, na nagpatahimik sa kanya. Nagpatuloy na lamang siya sa paninigarilyo. 2 oras ang lumipas na parang isang siglo. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Nagulat siya at sa sobrang panginginig, muntik na niyang mabitawan ang cellphone. Tiningnan niya ang screen, isang hindi pamilyar na numero. Namutla siya at ang pawis sa noo niya ay nagsimulang mamuo. Nag-atubili siya ng ilang segundo bago sagutin. Hello, sino to? Sa kabilang linya ay may magkahalong ingay, tunog ng sirena, sigawan ng mga tao, at isang nagmamadaling boses ng pulis trapiko. Hello? Kayo po ba ang may-ari ng sasakyang may plakang plaka? Ang mga sakay po nito ay naaksidente ng malubha sa may paakyat na kalsada, nawala ng preno at sumalpok sa gilid ng bundok. Pakiusap, pumunta po kayo agad sa Philippine General Hospital. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Marco. Nanigas siya, nanlalaki ang mga mata na nakatitig sa kawalan. Nagkunwari akong nag-aalala, lumapit at niyugyug siya. Anong nangyari? Sino yon? Anong nangyari kila tatay? Lumingon si Marco sa akin, ang mukha'y gusot sa sakit at takot, nauutal, na naaksidente sila. Naaksidente sila tatay, mahal, mabilis kaming pumunta sa ospital. Sa buong biyahe, si Marco ay parang wala sa sarili. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Pagdating namin, ang matapang na amoy ng alkohol ay sumalubong sa amin. Sa labas ng emergency room, isang magulo at malungkot na eksena ang aming nadatnan. Lumabas ang isang doktor. Umiling. At malungkot na ibinalita ang kritikal na kondisyon ng 2 biktima. Si Aling Carmen ay nabali ang parehong binti. Durog ang buto sa hita at sumisigaw sa sakit kahit walang malay. Si Mang Nestor naman ay may matinding pinsala sa ulo, malalim ang pagkakomatose, at ang isang braso ay ganap ng nasira. Nang marinig ito ni Marco, napaluhod siya sa pasilyo ng ospital. Napasigaw siya sa sakit, ngunit ang sigaw ay naipit sa kanyang lalamunan at ang mga luha ay sunod-sunod na tumulo. Lumapit ang isang pulis trapiko, may hawak na notebook. Kayo po ba ang anak ng mga biktima? Walang anumang bakas ng preno sa pinangyarihan ng aksidente. Hinala namin ay may technical problem ang sasakyan o may sinadyang pakikialam. Kayo ba ang huling nag-maintain ng sasakyan? Nakatayo ako sa tabi.
namumutla. Ngunit sa kaibuturan ng aking mga mata ay mayroong isang malamig at malupit na tingin. Nang masaksihan kong mas maaga dumating ang karma kaysa sa inaasahan, bumulong ako sa tainga ni Marco. Sapat lang para siya ang makarinig. Ang boses ko'y kasing talim ng kutsilyo. Ang galing mo namang mag-maintain. Bakit walang bakas ng preno, mahal? O baka naman nakalimutan mong higpitan ang tornilyo? Tumingin si Marco sa akin. Ang kanyang mga matay namumula sa takot. Napagtanto niyang alam ko na ang lahat. At na siya mismo ang nagtulak sa kanyang mga magulang sa bingit ng kamatayan. Ang puting pasilyo ng ospital ay malamig. At ang tunog ng mga stretcher at nagmamadaling yabag ng mga doktor at nurse ay lumikha ng isang malagim na musika. Si Marco ay abala sa pag-aayos ng mga papeles sa ospital. Lumalagda sa mga consent form para sa operasyon, nagpapanggap na isang mabuting anak na labis na nagdadalamhati. Umiiyak siya sa harap ng mga doktor, nagmamakaawa sa mga nurse na iligtas ang kanyang mga magulang. Napakagaling ng kanyang pag-arte na sinumang makakita ay maaawa. Ngunit ako'y nakatayo sa isang sulok, nakahalukip-kip. Malamig na pinapanood ang kanyang palabas, kinasusuklaman ang kanyang kasinungalingan. Matapos ipaalam ng doktor na ang gastos sa operasyon at pagpapagaling ay maaaring umabot ng milyon-milyong piso, bumalik si Marco sa aking kinauupuan. Namumula ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses, ngunit hindi maitago ang pagkalkula sa kanyang tingin. Mahal, kritikal ang lagay nila tatay. Kailangan daw ng pinakamagagaling na gamot at modernong kagamitan para magkaroon ng pag-asa. Malaki ang gastos. Nag-atubili siya sandali. Pagkatapos ay ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Yung 5 milyon na mana mo kay inay, pwede na kayang makuha? Ang pagliligtas ng buhay ay mahalaga. Magulang din naman natin sila. Lumalabas na kahit sa gitna ng krisis, habang nakabitin sa alanganin ng buhay ng kanyang mga magulang, ang pera ko pa rin ang nasa isip niya. Tiningnan ko siya sa mata. Mahinahong binuksan ang aking bag at inilabas ang isang maliit na passbook at inilagay sa kanyang kamay. Agad niya itong binuksan. Ngunit ang ngiti ng pag-asa sa kanyang labi ay agad na naglaho nang makita ang halagang nakasulat. 60,000. Bumuntong hininga ako. Malungkot ang tono ngunit matatag. Yung pera sa lupa, matagal pa bago mailabas yan. May proseso ang gobyerno, hindi basta-basta nakukuha. Ito ang personal kong ipon, gamitin mo muna para sa kanila. Halata ang pagkadismaya sa mukha ni Marco. Hinigpitan niya ang hawak sa passbook hanggang sa ito'y malukot. Ngunit hindi niya ako mapilit dahil natatakot siyang mabisto ang kanyang kasakiman. Sakto namang dumating ang 2 investigador. Hiningi nila ang kooperasyon ni Marco para sa karagdagang pahayag tungkol sa kondisyon ng sasakyan bago ang aksidente. Tinitigan ng hepe ng pulisya si Marco, matigas ang boses. Ininspeksyon na namin ang lugar at ang sasakyan. Ang resulta ay nagpapakitang ang linya ng brake fluid ay may senyales ng external force. Ang hiwa ay malinis at hindi dahil sa natural na pagkasira. Namutla si Marco at muling tumulo ang pawis. Agad siyang nagpaliwanag, nauutal. Hindi, imposible yan. Siguro dahil lang sa baku-bakong kalsada. Baka may tumalsik na bato at naputol ang linya. Nagkunwari akong inosente sa tabi. Ngunit nagdagdag ako ng isang nakamamatay na tanong. Ang galing naman ng bato na yan. Kasing talas ng pliers. Di ba, mahal? Akala ko ba't pag tinamaan ng bato, magaspang ang hiwa. Dahil sa sinabi ko, napatingin ang pulis kay Marco nang may pagdududa. Ang kanilang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ng sinungaling. Sinamaan ako ng tingin ni Marco, gustong sumigaw, ngunit pinigilan ang sarili. Pilit siyang ngumiti. Babae. Kasi itong asawa ko, walang alam sa teknikal na bagay. Siguro dahil lang sa lakas ng pagkakabangga, sir. Hindi na nagsalita ang pulis. Isinara na lamang ang kanyang notebook at makahulugang tiningnan si Marco. Hihintayin namin ang resulta ng forensic analysis para malinawan ang sanhi. Kung may palatandaan ng krimen, magsasampa kami ng kaso. Sana ay makipagtulungan kayo. Nawala ang mga pulis sa likod ng pinto. Iniwan si Marco na nanginginig. Alam niyang ang batas ay may mahabang kamay at ang hindi nakikitang lubid ay dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Umalis ako.
tinatago ang isang ngiti. Nagsisimula pa lang ang laro at sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang bawat masamang iniisip niya. Ilang araw matapos ang aksidente, ang aming bahay ay naging mas tahimik at malungkot. Si Marco ay nagbabantay sa ospital upang gampanan ang papel ng isang mabuting anak habang ako ay nagdahilang mahina ang katawan at nagpapahinga sa bahay. Nang hapong iyon, may nag-doorbell. Sa screen ng kamera, nakita ko si Andrea, nakatayo sa labas, may dalang malaking kahon ng regalo na nakabalot sa pulang papel. Si Andrea ang aking matalik na kaibigan mula kolehiyo, ang babaeng pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay. Ngunit ngayon, lumabas ang kanyang tunay na kulay bilang isang kerida, isang taksil na sumisira sa aking pamilya. Humiga ako ng malalim, inayos ang aking ekspresyon, at ngumiti bago buksan ang pinto. Pumasok si Andrea, dala ang matapang na amoy ng pabango, ang parehong amoy na naamoy ko sa mga damit ni Marco kapag umuuwi siya ng gabi at nagsasabing galing sa meeting. Inilapag niya ang regalo sa mesa, nag-aalalang hinawakan ang aking kamay. Kawawa ka naman, Isabela. Nang marinig ko ang tungkol sa aksidente ng mga biyenan mo, nang hina ako, ang tahimik ng buhay ninyo, tapos biglang ganito. Habang nagsasalita, binuksan niya ang regalo. Sa loob ay isang malaking florera na gawa sa porselana na may magandang disenyo. Ito ay lucky vase. Pinasbasan ko na ito sa isang pari. Ilagay mo sa sala para magdala ng kapayapaan at itaboy ang kamalasan. Tiningnan ko ang florera at pagkatapos ay si Andrea. Nakita ko ang kalkulasyon sa likod ng kanyang labis na pag-aalala. Walang sinuman ang nagreregalo ng florera sa isang taong na aksidente ang pamilya. Nagkunwari akong naantig. Salamat ha. Sa oras ng kagipitan, doon mo talaga malalaman kung sino ang tunay na kaibigan. Inilagay ko ang florera sa pinaka-prominenteng lugar sa TV rack, sa tapat ng sofa isang lugar kung saan anumang pag-uusap ay malinaw na maririnig kung may listening device. Nakita ni Andrea ang pwesto ng florera at isang mabilis na ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, pinatay ko ang lahat ng ilaw. Nagkunwari akong tumatawag sa isang peking abogado. Sinadya kong lakasan ang aking boses. Hello, Attorney Reyes. Si Isabela po ito. Itatanong ko lang po sana tungkol sa pag-release ng 50 milyon. Huminto ako sandali na parang nakikinig. Talaga po? Nasa account ko na? Ang bilis naman. Plano kong invest yan sa isang real estate project ng kaibigan ko. Hindi ko ibibigay kay Marco para pambayad utang niya. Masisira lang ang lalaki pag humawak ng malaking pera. Sumulyap ako sa florera. Alam na sa isang lugar, si Andrea at Marco ay nakikinig sa bawat salita ko sa pamamagitan ng nakatagong listening device. Sa pamamagitan ng bagong kabit na hidden camera sa sala, nakita ko si Marco na pumasok ng hating gabi. Iniisip na tulog na ako. Dumiretso siya sa sala at inayos ang posisyon ng florera para mas nakatutok ito sa sofa. Kinumpirma ng kanyang kilos ang lahat. Sabik na sabik sila sa pera ko at ang florerang iyon ang kanilang mata at tainga sa loob mismo ng aking pamamahay. Kinabukasan, inanyayahan ko si Andrea para sa hapunan. Sinabihan ko rin si Marco na umuwi ng maaga. Ang hapunan ay puno ng alinlangan. Si Marco at Andrea ay palihim na nagtitinginan, habang ako ay patuloy sa pag-arte bilang isang inosenteng asawa at kaibigan. Pagkatapos kumain, habang nagdadala ako ng prutas sa sala, nagkunwari akong natapilok at sinadyang matumba papunta sa TV rack. Swoosh! Ang florera ay nahulog at nabasag. Sa gitna ng mga pira-pirasong bubog, isang maliit na itim na bagay, kasing laki ng posporo, ang nakahandusay at kumukurap pa ang pulang ilaw. Ang hangin sa sala ay tila nagyelo. Namutla si Andrea. Akman niyang pupulutin ang ebidensya, ngunit naunahan ko siya. Tinapakan ko ito ng aking takong, hanggang sa madurog. Pagkatapos, sumigaw ako. Ano to? Isang listening device? Nilagyan mo ng bug ang bahay ko, Andrea? Niyakap ko ang aking ulo, umaarteng nasisiraan ng bait. Anong balak mo? I-blackmail ako? O patayin ako? Tulad ng hindi ko tinapos ang pangungusap, sumulyap ako kay Marco na nakatulala at pinagpapawisan.
Bago pa sila makapagpaliwanag, kinuha ko ang aking telepono. Nanginginig na tinawagan ang 911 at inilagay sa speaker mode. Nang may sumagot, humagulhol ako. Pulis po ba to? Tulong! May nagtrespass sa bahay ko. Naglagay sila ng tracking device. Gusto nila akong i-blackmail at patayin. Ang address ay sinubukang agawin ni Andrea ang telepono. Baliw ka ba, Isabela? Nagbibiro lang ako. Ngunit umatras ako. Kinuha ang maliit na kutsilyo sa mesa at itinutok sa kanila. Huwag kayong lalapit. Sasaksakin ko kayo. Nang makita ni Marco na nawawala sa kontrol ang sitwasyon, sinubukan niyang mamagitan. Mahal, kumalma ka. Baka nagkakamali ka lang. Mapait akong tumawa. Nagkakamali? Kitang-kita na ang ebidensya. Kinakampihan mo siya o kasabwat ka niya? Ang tunog ng sirena ng pulis ay papalapit na, hudyat ng pagtatapos ng kanilang palabas. Napaupo si Andrea sa sahig, umiiyak, habang si Marco ay napahawak sa kanyang ulo sa desperasyon. Hindi nila inaasahan na ang tupa na kanilang kinakawawa ay naging isang mangangasong nagtulak sa kanila sa isang sulok na walang labasan. Ang mabigat na bakal na pinto ng selda ay nagsara, ganap na naghihiwalay sa malayang mundo mula sa masikip at madilim na espasyo sa loob. Nakaupo si Andrea sa isang malamig na sementadong upuan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Wala na ang kayabangan ng isang kerida. Isa na lamang siyang ibon na may bali ang pakpak, nanginginig sa harap ng bagyong siya mismo ang tumulong na likhain. Sa labas, si Marco ay abala, tawag dito, tawag doon, nagmamakaawa na payagan siyang magpiyansa para kay Andrea. Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay isang matigas na pag-iling mula sa pulis. Hindi kanya kamag-anak o abogado. Ang paglalagay ng listening device, paglabag sa privacy, at blackmail ay seryosong krimen. Umuwi ka na. Napipi si Marco. Umalis siyang mag-isa at talunan. Nang gabing iyon, ang unang ginawa ko ay tumawag ng locksmith para palitan ang lahat ng kandado sa bahay. Binura ko ang lahat ng bakas ni Marco. Ginawang isang kuta ang aming tahanan na hindi niya mapasok. Nagkulong ako sa aking silid. Nalaman ni Marco na ganap na siyang napapaligiran. Ang kanyang mga magulang ay nasa ospital. Ang kanyang kerida ay nakakulong at ang kanyang asawa ay tinalikuran na siya. At mas nakakatakot, nagsimulang dumating ang mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero mga singil mula sa mga loan shark upang maghanda para sa aking huling pag-atake. Umupa ako ng isang pribadong investigador upang alamin ang tunay na kalagayan ng pananalapi ni Marco sa nakalipas na 2 taon. Pagkatapos ng 3 araw, isang makapal na folder ang dumating. Nanginginig kong binuklat ang bawat pahina. Ang kanyang tech startup company ay isang kasinungalingan lamang. Ang lahat ng kanyang oras at pera ay ginugol sa online sabong at mga crypto scam. Ang kanyang utang ay umabot na sa halos 10 milyon. Nanlamig ako. Ang kanyang plano na putulin ang preno ng kotse upang patayin ako ay hindi isang biglaang desisyon. Ito ang tanging paraan na nakita niya upang iligtas ang kanyang sarili mula sa pagkabaon sa utang. Sa kanyang mga mata, ang buhay ko ay mas mababa pa sa mga numerong nasa screen ng computer. Kinuha ko ang divorce papers na inihanda na ng aking abogado at matatag na pumirma. Ngunit hindi ko pa ito ibinigay sa kanya. Kinopya ko ang lahat ng ebidensya ng kanyang utang kasama ang video kung saan pinuputol niya ang preno ng kotse. Ipinadala ko ang mga ito nang hindi nagpapakilala sa kanyang mga pinagkakautangan na may mensaheng, ang may utang sa inyo ay nagbabalak tumakas palabas ng bansa, dala ang malaking pera. Kumilos kayo bago mahuli ang lahat. Sa ospital, sa recovery room, nagkamalay na si Aling Carmen, ngunit ang kanyang mga binti ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Pumasok ako sa kanyang silid, dala ang isang mainit na lugaw at isang makapal na sobre. Nang makita niya ako, isang maliit na pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Mahina siyang nagtanong, "Isabela, nasaan si Marco? Ang tatay mo, kumusta na?" Inilapag ko ang lugaw at umupo sa tabi niya. Tiningnan ko siya sa mata. Ang boses ko'y mahinahon, ngunit malamig. "Nay, kumain po muna kayo." Si Marco po ay abala sa pagtatago sa mga pinagkakautangan niya. May utang po siyang 10 milyon,
dahil sa pagsusugal. Hinahabol na po siya ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Aling Carmen. Hindi makapaniwala. Ano? Ang bait-bait ng anak ko. Hindi ko siya pinatapos. Inilabas ko mula sa sobre ang mga litrato ni Marco sa mga kasino at ang mga kasulatan ng kanyang utang. Tingnan niyo po, Nay. Ito po ang mabait ninyong anak. At alam niyo po ba kung bakit nasira ang preno ng kotse? Bumulong ako sa kanya. Ang sarili niyo pong anak ang pumutol nito. Plano niya akong patayin para makuha ang EN50 milyon kong mana pambayad utang. Ngunit dahil sa kagustuhan ninyong ipagyabang ang bagong sasakyan, kayo po ang sumakay. Kayo po ang naging kapalit ko. Nang marinig ito ni Aling Carmen, nangisay siya at ang kanyang heart monitor ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumulo ang kanyang mga luha ng pagsisisi at sakit, hindi lamang sa pisikal na pinsala, kundi sa katotohanang ang kanyang pinakamamahal na anak ay handang isakripisyo sila para sa pera. Si Marco, na palaboy-laboy sa kalye, ay sinubukang bumalik sa kanyang peking opisina para kumuha ng anumang maibebenta. Ngunit pagdating niya, isang grupo ng mga siga ang naghihintay sa kanya. Isang malaking banner ang nakasabit. Marco de la Cruz, magbayad ka, ni utang, trader. Nang makita siya, sinugod siya ng mga ito. Pinagtulungan siyang bugbugin at binuhusan ng isang drum ng pulang pintura sa gitna ng kalsada. Lumuhod siya, nagmamakaawa, patawarin niyo po ako. Mayaman ang asawa ko, magbabayad po ako. Ngumisi ang leader nila. Asawa mo, ipinadala na niya sa amin ang ebidensya na gusto mo siyang patayin. Sinabi niyang wala kang makukuha sa kanya, wala ka ng pag-asa. Puno ng pasa at kahihiyan, umuwi si Marco, umaasang sa kaunting habag mula sa akin. Ngunit pagdating niya, ang lahat ng kanyang gamit ay nasa labas na ng gate. Sa ibabaw ng kanyang maleta ay ang pirmado ng divorce papers at isang maikling sulat. Ang mana ko ay sa akin. Ang utang mo ay sa iyo. Huwag ka nang babalik. Sumigaw siya sa desperasyon. Sinuntok at sinipa ang gate hanggang sa magdugo ang kanyang mga kamay. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan. Napagtanto niyang nawala na sa kanya ang lahat. Sa isang madilim na coffee shop, nagkita si Marco at ang kalalaya lang na si Andrea. Mukha na silang mga palaboy, kapwa hinahabol ng mga pinagkakautangan. Hayop ka, Marco! Sigaw ni Andrea sabay sampal. Pinabayaan mo ako sa kulungan. Dahil sa'yo, hinahabol na rin ako ng mga inutangan ko. Sinunog nila ang bahay ko. Ang kanilang pag-iibigan ay isa lamang palang pagsasama ng dalawang sakim na tao. Makinig ka, sabi ni Andrea, ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit. Kung itinulak tayo ni Isabela sa bingit ng kamatayan, wala na tayong dapat ikatakot. Kidnapin natin siya. Pilitin siyang pumirma sa mga dokumento para mailipat sa iyo ang lahat ng ari-arian. Pagkatapos, gagawa tayo ng eksena na para bang nagpakamatay siya dahil sa depression. Sa una, natakot si Marco. Ngunit ang takot na mapatay ng mga loan shark ay mas matindi. Pumayag siya. Nagsimula ang kanilang pananakot sa akin mga tawag, sa hating gabi na walang nagsasalita, mga text na may pagbabanta. Ngunit hindi na ako ang dating Isabela. Kalmado kong nirecord ang lahat ng ebidensya. Lihim akong umupa ng mga bodyguard at nagpakabit ng karagdagang mga security camera. Nag-set up ako ng isang bitag. Nag-post ako sa aming group chat. Bukas, pupunta akong mag-isa sa puntod ni inay sa probinsya. Kailangan kong mapag-isa. Isa itong mapanganib na sugal, ngunit kailangan kong gawin para mahuli sila. Sa sementeryo, habang nag-aalay ako ng bulaklak sa puntod ni inay, isang puting van na walang plaka ang humarurot. Dalawang lalaki ang bumaba at tinakpan ang aking bibig ng panyong may pampatulog. Bago ako mawalan ng malay, nagawa kong pindutin ang SOS button sa aking smartwatch. Isang emergency signal. Kasama ang aking real-time na lokasyon, ang agad na naipadala sa aking security team at sa hepe ng pulisya na lihim ko ng kausap. Nagising ako sa isang abandonadong bodega, nakatali sa isang upuan. Si Marco at Andrea ay nasa harap ko. Ang kanilang mga mukha'y puno ng kabaliwan. Pumirma ka, sigaw ni Marco. Inihagis sa akin ang mga dokumento. Tumawa ako ng mapait. Sa tingin mo, makakaligtas ka pagkatapos mo akong patayin?
Iniimbestigahan na ng pulis ang aksidente. Ikaw ang numero 1 suspek. Nagalit si Andrea. Sinabunutan ako. Manahimik ka. May plano na kami. Isang suicide note na nagsasabing ipinamamana mo ang lahat sa asawa mo dahil sa pagsisisi. Itinutok ni Marco ang isang kutsilyo sa aking leeg. Pumirma ka. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Alam kong kailangan kong mag-aksaya ng oras. Ang aking hidden microphone na nakatahi sa kwelyo ng aking damit ay nagre-record ng lahat. Sige, pipirma ako, sabi ko. Pero sagutin mo muna ako. Ikaw ba talaga ang pumutol ng preno? Mayabang siyang ngumiti. Oo, ako nga. Dapat namatay ka na noon pa. Pero yung mga matatanda kong magulang ang sumakay, kasalanan nila. Ang kanyang pag-amin ay malinaw na nai-record. Nagkunwari akong pumipirma, dahan-dahan at pangit ang sulat. Biglang, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bodega. Ang pinto ay bumukas at ang mga pulis ay sumugod. Pulis ito, ibaba ang armas. Sa gulat, ginawa akong hostage ni Marco. Itinutok ang kutsilyo sa aking lalamunan. Isang hakbang pa, papatayin ko siya. Samantala, si Andrea ay nagtago sa ilalim ng mesa na parang isang takot na daga. Sinamantala ko ang kanyang pagka-distract. Malakas kong inuntog ang aking ulo sa kanyang panga. Nabitawan niya ang kutsilyo. Mabilis akong gumulong palayo habang dinadakma siya ng mga pulis. Si Andrea ay kinaladkad palabas, umiiyak at isinisisi ang lahat kay Marco. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang palabas ay tapos na. Paglabas ko ng istasyon ng pulis, isang tawag mula sa ospital ang sumalubong sa akin. Si Mang Nestor ay pumanaw na. Bagamat kinamuhian ko siya, ang kanyang pagkamatay ay isang trahedya. Namatay siya dahil sa kasakiman ng sarili niyang anak. Sa ospital, si Aling Carmen, nang malaman ang lahat, ay nagkaroon ng pangalawang stroke. Siya ay naging paralisado at hindi na makapagsalita. Nakahiga siya, tanging ang mga mata na lamang ang gumagalaw, puno ng sakit at pagsisisi. Ang paglilitis ay naging isang malaking balita. Sa korte, itinanggi ni Marco ang lahat. Inosente po ako. Siya ang nag-frame up sa akin. Ngunit ipinakita ng aking abogado ang video mula sa dashcam at ang audio recording ng kanyang pag-amin sa bodega. Nang marinig niya ang sariling boses na umaamin sa krimen, bumagsak si Marco. Si Andrea ay humagulgol. Alam na wala ng saysay ang kanyang mga luha. Ang pinakamatinding sandali ay nang dumating si Aling Carmen, nakasakay sa isang wheelchair. Hirap niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang umiiyak na si Marco. Ang kanyang mga unggol ay mas malakas pa sa anumang salita. Binasa ng abogado ang kanyang sinumpaang salaysay na ginawa noong siya'y may kaunting malay pa, na kinukumpirmang si Marco ang may kasalanan. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang sarili niyang ina ang nagdiin sa kanya. Ang hatol ay ibinaba. Para kay Marco, dahil sa mga krimen na pagpatay at kidnapping, ang sentensya ay reklusyon perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Si Andrea ay nahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Paglabas ko ng korte, huminga ako ng malalim. Ang hustisya ay naibigay na. Inasikaso ko ang libing ni Mang Nestor sa kanilang probinsya. Halos walang dumating na nakiramay. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanilang pamilya. Ginawa ko ito hindi dahil kay Marco, kundi dahil sa aking konsensya. Nakuha ko na rin ang pinal na desisyon ng aming diborsyo. Pagbalik ko sa Maynila, ipinagbili ko ang bahay at ang kotse. Ipinadala ko ang lahat ng gamit ni Marco sa kanyang mga kamag-anak. Binayaran ko ang lahat ng kanyang utang sa mga loan shark, hindi dahil obligado ako, kundi para sa aking kapayapaan. Ang perang pinagbentahan ng kotse ay idinonate ko sa isang ampunan. Gusto kong linisin ang anumang bakas ng madugong nakaraan. 3 buwan matapos ang hatol, nakatanggap ako ng sulat mula sa kulungan. Gusto akong makita ni Marco sa huling pagkakataon. Sa una, ayaw ko. Ngunit nagpasya akong pumunta hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili, para harapin ang nakaraan at tuluyan na itong talikuran. Sa bilangguan, sa likod ng makapal na salamin, nakita ko si Marco, payat, kalbo at mukhang matanda. Ang dati imayabang na lalaki ay isa na lamang kaawa-awang bilanggo. Salamat at dumating ka,
sabi niya. Paos ang boses. Patawarin mo ako. Alam kong mali ako. Kumusta si inay? Malamig kong sinabi. Pumunta ako rito para sa sarili ko. At tungkol sa nanay mo, naayos ko na ang lahat. Wala ka ng karapatang magtanong. Iniwan ko siya doon, umiiyak at sumisigaw. Inilagay ko si Aling Carmen sa isang simpleng nursing home sa probinsya. Ginamit ko ang perang pinagbentahan ng kanilang ancestral house para bayaran ang kanyang pananatili roon sa loob ng 5 taon. Bago ako umalis, hinawakan niya ang aking kamay, inabot ang isang maliit na gintong singsing ang huli niyang ari-arian bilang paghingi ng tawad. Tinanggap ko ito para mapanatag siya. Ngunit ibinalik ko rin sa nurse kasama ang karagdagang pera para sa kanyang mga pangangailangan. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko. Wala na akong utang kanino man. Umalis ako sa Maynila. Dala ang abo ng aking ina. Lumipat ako sa isang maliit at payapang bayan sa tabi ng dagat sa La Union. Isang lugar na pangarap ni inay. Kumuha ako ng isang simpleng trabaho bilang accountant sa isang kooperatiba ng mga mangingisda. Ang aking buhay ay naging simple at tahimik. Tuwing umaga, naglalakad ako sa dalampasigan. Sa gabi, nagbabasa ako ng libro. Natutunan kong mahalin muli ang aking sarili. Ang kaligayahan na tuklasan ko ay hindi nakasalalay sa iba, kundi nasa kapayapaan ng sariling puso. Isang araw, sa gitna ng isang malakas na bagyo, isang lalaki ang pumasok sa maliit na tindahan na sinimulan ko. Siya ang leader ng mga loan shark na humabol kay Marco. Kamusta, misis? Oras na para magbayad ng utang ng asawa mo. Ngunit hindi na ako natakot. Kalmado kong kinuha ang aking telepono at nag-video call sa hepe ng pulisya ng bayan. Ipinakita ko sa kanya ang screen. Kilala mo ba si hepe? Nakikita kanya ngayon. At ang CCTV ko ay nagre-record. Gusto mo bang magpaliwanag sa kanya tungkol sa paniningil mo? Namutla ang lalaki at mabilis na umalis. Ang mga multo ng nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa akin. 3 taon ang lumipas. Isang hapon, nakatanggap ako ng isang opisyal na sulat mula sa Bureau of Corrections. Si Marco de la Cruz ay pumanaw na. 1 linggo pagkatapos, isang tawag naman mula sa nursing home ang aking natanggap. Si Aling Carmen ay payapang pumanaw sa kanyang pagtulog. Tapos na. Ang lahat ng mga taong naging bahagi ng aking masalimuot na nakaraan ay wala na. Nagtayo ako ng isang maliit na altar sa aking bahay para sa kanilang lahat sa tabi ng larawan ng aking ina. Ipinagdasal ko ang kanilang mga kaluluwa. Ang lahat ng galit at sakit ay pinalitan na ng pagpapatawad. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aking maliit na coffee shop sa tabi ng dagat, isang lalaki ang pumasok. Magalang, may dalang libro. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga aklat, sa buhay. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, at hindi na iyon mahalaga. Hindi na ako naghahanap ng kaligtasan sa iba. Natagpuan ko na ang pinakamatatag na kasama ang aking sarili. Ngunit hindi ko na isasara ang aking puso. Handa na akong tanggapin ang anumang mabuting bagay na darating. Ngumiti ako. Isang ngiting tunay at buo. Ang pinto ng nakaraan ay nagsara na at sa aking harapan isang bagong kabanata ang naghihintay, puno ng kapayapaan, kalayaan at pag-asa.